Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Gaton at shoutout kay Randy Terencio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Anong klaseng sakuna ang sinasabi mo? Tanong ni Aaron. Shit, tinatanong mo ako, tinatanong ko kung sino ang pupunta. May alamat ba na sira ang utak mo? Ito ay isang alamat, hindi ko pa nararanasan. Ang Magic Dragon ay lubhang nalulumbay, ngunit sa lalong madaling panahon na alis, pag-isipan mo ito, hindi ka maaaring umakyat na may tulad na reincarnated na katawan ng isang makalangit na anak na babae. Ano pang hinihintay mo? Darling, akala ko alamat lang talaga. Hindi ko akalain na nung nakilala mo yung babaeng yun kanina lang, may naramdaman akong kakaibang hininga na dumarating. Katulad talaga ng records, sa aking kayamanan ng dragon, alam ko na ngayon na mayroong isang reincarnation ng makalangit na anak na babae sa mundong ito. Tuwang-tuwang sigaw ng dragon. Tuwang-tuwa ang Magic Dragon, ngunit hindi interesadong pakinggan siya ni Aaron. Puno ng paste ang kanyang isip ngayon. Una, hindi malinaw na alam ng isang mahirap na estranghero. Gusto niyang itanong kung ano ang nangyari sa banal na katawan at tingnan kung makakahanap siya ng ilang mga pahiwatig, ngunit siya ay direktang nalilito sa pinagmulan ng banal na katawan legend, true and false, sabay-sabay silang lumilitaw o. It's not a coincidence. Alam mo ba ang kawawang chi? Tanong ni Aaron, mahina at kakaiba. Natigilan ang Magic Dragon, at pagkatapos ay halos ipinaliwanag ang kanyang pag-unawa sa bagay na ito. Maliban na hindi siya nagulat tulad ni Linlong, ang ibang impormasyon ay halos pareho sa sinabi ni Linlong. Tila iisang alamat lang ang pinag-uusapan nila, do ang ibig mong sabihin ay may kawawang ibon sa katawan ng babae. Matapos marinig ang mga salita ni Aaron, ang Magic Dragon ay nagtanong ng kakaibang tumango si Aaron, ito ay kasing laki ng graba. Ngunit ako hindi kayang harapin ito. Kakaiba talaga. Poor Strange is also called Prison Fire. Poor Strange. It's also good and evil. It's a time bomb. Is it? Biglang nahulog ang Magic Dragon sa meditation. Anong problema? Hindi ko alam. Hula lang. Baka may kinalaman sa banal na katawan. Pero kailangan ko pa ring pag-isipan. Hindi ako sigurado. Pagkababa ng boses, kinuha ng Magic Dragon ang inisyatiba upang harangan ang Aaron. Aaron ay nalilito doon sa lugar. Ano ang operasyon? Anong ibig sabihin nun? Wala akong anumang mga katanungan upang pag-usapan sa iyo. Kakausapin kita. Hahayaan mo akong magkusa para hanapin ka. Gayunpaman, naging offline ang Magic Dragon at mababawi lang ni Aaron ang kanyang divine consciousness at bumalik sa realidad. Paano naman? 3,000 sihan, 3,000 nakabukas na mga mata, matagal nang naabutan ni Lin ang kagyat na boses upang magtanong. Umiling si Aaron at bumantong hininga, pagkatapos magtanong ng mahabang panahon, nakakita ako ng isang ibon. Ang alam ko lang na itong banal na katawan ay ang iyong diyosa ng dragon, ang babaeng nakaberde. Natigilan ang babaeng nakaberde na Linlong, ikaw, hindi mo alam. Sabi ng lalaki, alam mo. Umiling si Linlong, mas mahaba ang Magic Dragon kaysa sa pinanganak ko. Kung seniority, ninuno ko siya. Siguro, baka mas alam niya kaysa sa akin. Nang marinig ito, hindi nakaimik si Aaron, shit, mukhang tatanungin kita kung ano ang Dragon Emperor ng Dragon Clan mo. Kalokohan lang. Matagal na tumawa si Lin at nakaramdam ng awkward ang kanyang ulo. Ngunit sa sumunod na segundo, bigla siyang tumangala at sinabing, anong tinanong mo sa akin ngayon? Aaron has no good spirit of rolled a white eye, tamad take care of these goods, tinanong mo lang ako, the Dragon Emperor of our Dragon family. Hindi sinabi ni Aaron,
ngunit si Linlong mismo ang lumapit at nagtanong. Ngunit nang handa na si Aaron na patuloy na huwag pansinin siya, sa oras na ito, sinabi ni Linlong, "Hoy, kung gusto mong itanong ito, hindi ko ito matatapos." Parang, multo ang tingin ni Aaron sa kanya. "Are you kidding me? Magsalita ng mabilis. Sabi mo ang Dragon Emperor, ito siguro ang pinakamalakas na dragon ng ating Dragon Clan, ang God of War dapat ang dragon." Yinglong, bahagyang sumimangot si Aaron, "Haha, ang Dragon Tail Painting ay isang ilog, na maaaring hayaang mabuhay ang mga tao sa mundo." Sa sandaling tumitig ang mga paa ng dragon, mabubuksan nito ang tarangkahan ng dragon, upang hindi mabilang na mga hayop ang may promote sa pamilya ng dragon. Siya ay isang malaking tao na maaaring magunat sa buong kalangitan at mabaluktot sa isang pinhole. Ang hangin at ulap ay nagdadala sa kanila, at sinusundan sila ng dragon wings. Ang gwapo kaya nila. Kahit nasaan yon ng tao, ito ay tulad ng Diyos ng digmaan. Kapag pinag-uusapan natin ang pagmamalaki ng mga taong dragon, ang Linlong ay parang tubig ng Yellow River. Umaapaw sa laway. Walang magawa si Aaron. Well, alam ko na ang iyong dragon family minsan ay nagkaroon ng napakatalino at napakatalino, kahanga-hangang nakaraan. Hindi mo kailangang ilarawan ito. Gayunpaman, dahil kilala mo ang iyong mga ninuno, bakit hindi mo kilala ang makalangit na anak na babae sa berde? Sinabi sa akin ng Magic Dragon na ang berdeng ginang sa langit ay muling nagkatawang tao at isinilang na muli sa iyong kahilingan. Oo nga pala, matagal nang nakagawa si Huang ng magagandang tagumpay sa kanyang buhay. Hindi niya kayang punuin ang isang sako. Kung tungkol sa pag-uutos sa iba, ito ay isang maliit na bagay. Tayong mga nakababatang henerasyon ay hindi alam kung ano ang kakaiba. Matagal na natapos si Lin at ngumiti, "Mas mabuting sabihin ko sa iyo ang tungkol sa aking Dragon Emperor." Umalis ka na ng walang imak na inumin, bumalik si Aaron sa silid. Gumapang pabalik sa silid, hinawakan na ni Nayaner ang kubrekama at pumasok sa isang matamis. Pagkaraang takpan siya ni Aaron ng kubrekama, dahan-dahan siyang humiga kahit gabi na. Hindi inaantok ang inilabas ni Ziking ang mga bagay, biglang may narinig na kaunting ingay sa loob ng bahay nang imulat niya ang kanyang mga mata, mainit ang kanyang puso. "Itay, hugasan ang iyong mukha." Ang maganda at magandang mukha ni Han Nayan ay medyo mabangis, na may isang palanggana ng mainit na tubig, ang kanyang kamay. Nagpupumilit siyang pumasok sa kwarto. "Totoong ang aking anak na babae ay ang maliit na cotton padded jacket ng aking ama." Kahit na natulog siya kagabi, si Han Sanchen ay walang tulog. Umayos siya ng upo at mabilis na kinuha ang kahoy na palanggana na puno ng mainit na tubig sa kamay ni Han Nayan. "Dad, okay lang ba ang tubig?" Si Nianer ay hindi sapat na matangkad. Gusto niyang makitang hinugasan ni Aaron ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga paa. Tanong niya nang may pag-aalala, "Gusto mong malaman?" Tumawa si Han Sanyi at kinuha ang tuwalya upang takpan ang mukha ni Han Nayan. Pagkatapos, agad na sinimulan ng mag-ama ang digmaan sa umaga. Nang matabyunan ng sikat ng araw sa umaga ang buong isla ng Xianling, lalo na't komportable, lumabas si Aaron sa kanyang kwarto na may hawak na Han Nayan sa kanyang kaliwang kamay. Paminsan-minsan, lumilipad sa himpapawid ang ilang masisipag na disipulo. Saglit, si Aaron ay nasa mabuting kalagayan, ngunit pagkatapos ay nalungkot siya. Tinitingnan ni Han Nayan ang Aaron. Bagamat hindi ito sinabi ni Aaron, alam ni Han Nayan, na isang bata, na nami-miss ng kanyang ama ang kanyang ina. Dahan-daang unan ang kanyang ulo sa balikat ni Aaron, ito lang ang paraan niya para aliwin ang kanyang ama. Ang ikapitong estilo ng pagsira sa hukbo sa di kalayuan, dinadala ni Du Yisheng ang mga disipulo ng Chanji Palace para magsanay araw-araw. Sa kabilang dulo, pinamumunuan din ni Ningyu ang mga disipulo ng misteryosong alyansa na magsagawa ng mga ehersisyo sa umaga. May mga abalang eksena sa lahat ng dako, naghahanda para sa darating na bone-burning city. Matapos, tingnan ang parmasya ng tableta, dahan-daang hinihimok ng 5 elementong bato ng Diyos ang apoy na gumawa ng mga table task. Kung walang problema, panibagong batch ng pills ang maaaring gawin ngayong umaga, at sa batch ng mga Pyldores na ito, mayroon pang ang ilang mga Pyldores na sa tingin ng Aaron ay ang pinakamahusay, espesyal na iniwan ng Aaron ang mga tabletang ito para kay Moyang at Dao 12, sa kawalan ni Fumang, palaging bakante ang pinuno ng mga lalaking disipulo sa liga, kahit na pansamantala si Ningyu,
Ang kanyang kakayahan sa babae ay mahirap pa ring ibagay ng mga lalaking disipulo. Brush bigla na lang, sa oras na ito, biglang lumutang sa ere ang isang asul na liwanag, ang bilis at ang ganda ng streamer na ginawang manloko ng mga tao. Anong nangyayari? Bahagyang tumingala si Aaron sa dumaang streamer at kumunat ang noo. Damn it! It's amazing! It's amazing this novel has been translated by novelhole.com and if you are reading this somewhere, they have stole our translation. Nakakamangha. Tingnan ang daw 12 na nagmamadaling tumakbo, ang mga mata ni Aaron ay nananatili pa rin sa isang iglap at ang streamer, ano ang problema? Shit, crazy. That girl is crazy. Napabuntong hininga si daw 12 at nagmamadaling, sinong babae? Yung magandang babae, yung Gina Momo. Purple Love. Han 3,000 brows isang wrinkly, paraan, sabihin mo lang flow na tao ay lilang pakiramdam. Humihingal ang daw 12. Mariin siyang tumango bago siya nakasagot, pupunta ako ng Aaron murmurs na walang magawa at ibibigay si Han na yan kay daw 12. Pagkatapos ng ilang sandali ng swerte, lumipad siya diretso sa langit at hinabol siya hanggang sa lahat. Boom! Bang bang! Gilid ng isla, direktang pagsabog sa ilang lugar. Pagkatapos, biglang bumulusok sa dagat ang streamer. Sa isang malakas na ingay, ang buong alon ay tumataas ng 10-10 metro ang taas. Nais ni Aaron na lumipat upang iligtas ang mga tao, ngunit nakita niya ang paggalaw ng tubig dagat at ang 5 halimaw na nagmumula sa Jangbei. Saglit siyang nagsara at tumuntong sa puno ng peach. Ang katawan nito ay parang dahon, magaan at manipis, kahit bahagyang gumagalaw kasabay ng ihip ng hangin ang mga puno. Nanguna si Liu Xia at sumugod sa dagat. Simple lang, tulad ng kakapasok lang ni Liu Xia sa tubig, may isa pang pagsabog sa dagat, at pagkatapos ay direktang lumipad palabas ang buong katawan ni Ziking. Sa puno ng peach, ngumiti si Aaron, isang dahon na hindi dumadampi sa katawan, pagpasok sa tubig ay tuyo at malinis din. Ang banal na katawan ay talagang hindi pangkaraniwan. Nang si Ziking ay lumipad pabalik sa dalampasigan at bumagsak, ang 5 halimaw sa Jangbei ay tumingin sa kanyang kapatid na kinakabahan. Nang masigurado nilang walang mali sa kanya, at na siya ay nahulog pa sa dagat at ang kanyang damit ay hindi basa, sila ay napakasaya. Diyos ko, 7 nakababatang kapatid na babae, na hindi pa nakakapag-practice, biglang naging napakalakas. 7 nakababatang kapatid na babae, magaling ako. Hinabol ka lang namin, pero tinapon mo lang kami, alam mo ba? Haha Jangbei 7 halimaw ang nagulat isa-isa, pero isa-isa silang nagkagusto, at ang excitement nila ay lumampas pa sa kakayahan nila. Kung tutuusin, hanggang saan sila? Nag-aalala, si Kaimei ay palaging isang mahinang babae, walang sino man sa kanila ang nag-iisip na siya ay maaaring maging napakamahiwaga balang araw ay sobrang nasa sabik at masaya day. Gayunpaman, alam niyang utang niya ang lahat kay Aaron, pagdating sa mga lider ng alyansa. Hindi sila mga ordinaryong tao sa loob ng maraming taon, ngunit pagkatapos niyang tretuhin siya sa silid sa loob ng 4 na oras, hindi lang siya makakapag-practice, ngunit kahit sa kasalukuyan, ang kakayahan ng 7 nakababatang kapatid na babae ay mas mataas kaysa sa aming mga nag-ensayo sa loob ng mga dekada. Nang makitang bahagyang namula ang mukha ni Ziking, alam ni Liu Xia kung sino ang babae na isip ng. Gayunpaman, sa kasalukuyan, hindi niya sinasadyang pagtawanan siya. Sa halip, puno siya ng paggalang sa Aaron. Oo, ang pinuno ng alyansa ay talagang hindi mahuhulaan. Alam mo, kahit ang aming Panginoon ay hindi kayang lutasin ang problemang ito. Ang mga salita ni Liu Xia ay agad na pumukaw sa matibay na pagsang-ayon ng lahat ng mga taong naroroon, at isa-isang tumanggo na parang hinihimas na bawang. Noong una, gusto kong tulungan si Aaron na mabayaran ang kanyang kabaitan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakuha ko ang hindi inaasahang resulta na maaaring linangin ng 7 nakababatang kapatid na babae ang kanilang mga sarili. Sa tingin ko, kahit mamatay ang pangalawa ay may pikit niya ang kanyang mga mata, big cake day sa oras na ito. Sa pakikipag-usap tungkol sa aksidenteng pagkamatay ng pangalawa, ang 7 halimaw ni Jangbei ay natahimik, at pagkatapos ay dahan-daang tumingala sa malayong gilid ng langit at dagat, na parang nasa alaala. Brush biglang sa oras na ito, ilang mga bulaklak ng peach ang biglang lumutang palayo, 6 na halimaw ang biglang kumislap patagilid, ilang peach blossoms ang ipinakulang kay Ziking. Hindi ko na hinintay na dumating ang ilang tao na magmuni-muni,
Isang figure na mabilis na sumugod na lumapit, mag-ingat si Liu Xia. Ngunit huli na ang lahat, direktang sumugod ang madilim na anino kay Ziking. Sa pagmamadali, nagmamadaling sinalubong si Ziking, kahit na walang komposisyon, hindi malay na lumalaban. Ngunit sa oras na ito ang lilang pakiramdam buong katawan ay malabong bughaw na liwanag, kumaway sa pagitan, mayroon ding streamer, bangbang nag-away ang dalawang lalaki sa paligid, at may mga pagsabog at alikabok, nagulat ang limang halimaw. Sa oras na ito, dalawang tao ang biglang huminto. Ang usok ng alikabok ay biglang nagkalat, palm sa palad, panloob na lakas sa panloob na lakas. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!